Alam nyo mga kaibigan, gusto ko lamang pong magbigay ng babala para sa mga taong naniniwala at nanunood dito sa programang gusto kong ipakita sa inyo. Kasi po mga kapatid, sa ganitong klasing pangangaral ng isang mangangaral, impyerno po ang bagsak ng mga naniniwala sa kanya. Bakit po? Kasi yung kanyang pangangaral ay talagang kitang-kita na ito po ay labag sa Biblia. Sinong mangangaral ito? Bago ko po ipakita sa inyo yung video ng kapatid na Eli, kaya nating itong tumbasan o sagutin. Kaya lang, mas maganda kung video po kasi ni kapatid na Eli yung ating iparinig, mga kaibigan. Pero bago po natin pakinggan yung sagot ng kapatid na Eli dito, sa gusto kong i-share sa inyo, panuorin muna natin kung gaano kalapastanganan ang pagtuturo itong si Pastor Edwin sa kanyang programa na binabanatan niya yung mga pastor o yung mga mangangaral na tulad natin na ang kanilang ipinapangaral ay kailangan pa rin ang paggawa, kailangan pa rin ng bautismo, pananampalataya. Kasi para sa kanya, yung full of grace ministry ay hindi na daw kailangan ng mabuting gawa, mga kababayan. Para mas maliwanag ito, mga kapatid, panuorin natin si Pastor Edwin. Ang tanong, paano ba maligtas? Ang problema kasi, no, yung ibang religion, pahirap eh. Ang kaligtasan, marami pang dapat gawin para maligtas. Maggaganto ka, kung ang ganto mo, magkursilyo ka, magsakramento ka. Ang daming pinapagawa. Sa born again naman, ang dami rin iba sa born again. Dapat mag-ministry ka daw. Dapat gumawa ka ng mabuti. Dapat mag-tithes and offering ka sa pastor para maligtas. Karamihan no talaga, mga religion ngayon, yan ang pinagtuturo para daw maligtas. Meron naman kailangan tanggapin si Kristo, pero maraming pero maliligtas ka kung may bautismo, kung may gagawin ka. Guys, ganyan po kasi nungaling ang mga religion. Tell you honestly, they are liars. Ibang nagtuturo na ang kaligtasan ay dapat ganito, pinaghihirapan ang kaligtasan. Kung si Kristo ay naghirap, dapat maghirap ka rin. Pangunahan ko na kayo mga kapwa ko Pilipino, hindi po doon ang kaligtasan. Ang kaligtasan po ay malatagpuan po natin sa bagong tipan. Okay? Sabi ko kasi sa Yung ganong klaseng aral daw, yung kailangan pa ng ganito, yung bautismo, nakakagigil mga kaibigan eh. Big lie daw yon. Big lie. Ibig sabihin, yung kanyang itinuturo, yun ang tama, at yung itinuturo natin at yung mga iba pang katulad natin na ang pagtuturo ay kailangan ng bautismo, kailangan ng paggawa, big lie daw yon. Sa mga tuwid, lahat-lahat kasinungalingan lang. Yung kanya lang ang tama, mga kapatid. Nakakagigil itong klaseng turo nito. Ituloy natin. Romans chapter 6. Maraming mga religion na hindi naintindihan ng kaligtasan. Akala nila may gagawin. Pero paano ho ba maligtas? Okay? Paano ho ba maligtas? Una, dapat maintindihan muna natin, ang nature po ng kaligtasan ay hindi po pahirap. Hindi po binabayaran. Hindi po binibili ang kaligtasan sa pamamagitan ng iyong mabubuting gawa. Marami kasi nagtuturo na kailangan mo rin magpakabait para ikaw ay maligtas. Dapat kasi natin maintindihan mga kapatid, mga kapwa ko Pilipino, pag nagbabasa po tayo ng Bible, dapat i-divide natin ang scripture. Iba ang relasyon ng Diyos sa Old Testament people na mga Hudyo. Iba ang relasyon ng Diyos sa bagong tipan na tayong mga hentil. Hindi po lahat ng nasa Bible ay tayo ang kinakausap. May kinakausap po dyan, 3 po yan. Sabi sa Bible, no, 2 lang po yan o 3.
Mga Hudyo at mga Hentil. Kapag Hentil, hindi ka Hudyo. Yun lamang po. Pero sa mga Hudyo, iba po ang kaligtasan sa kanila noon. Ang kaligtasan sa kanila noon ay kailangan nilang sumunod sa kautusan. Pero kasi, no, tandaan po natin, ang kautusan po ay tinapos na po ni Kristo sa bagong tipan. Ano ibig mo sabihin, Edwin, na ang kaligtasan ay wala kang gagawin at hindi ka dapat sumunod sa utos ng Diyos? Kasi po maliwanag po sa Bible na ang kautusan ay binigay po kay Moses. Sabi po dito, no, John chapter 1 verse 17, ang sabi po rito, ang kaligtasan daw po ay dumating ang kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moses. Ngunit sa pamamagitan naman ni Jesucristo, dumating ang kagandahang loob ng Diyos at ang katotohanan. Dito natin nahahati na merong Old Testament at New Testament salvation. Oo, sa Old Testament, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Ano ba ang kautusan? Eh di utos ng Diyos. Common sense lang po yun eh. Okay? At ang paraan ng Diyos sa mga Hudyo, kailangan nilang sumunod sa kautusan. So, sa paraan ng mga Hudyo daw, kailangan sumunod sa kautusan para maligtas. Yun ang sabi niya. Alam niyo po ba mga kapatid na maraming mga Hudyo sumusunod sa mga kautusan pero hindi pa rin sila nakaabot doon sa kapahingaan ng Diyos. Marami. Ginawa nila ang mga kautusan na walang pananampalataya pero hindi po sila nakaabot sa kapahingaan ng Diyos. Sa makatuwid, hindi po sila naging sakdal sa harapan ng Diyos. Nainis pa nga ang Diyos sa kanila kasi ginagawa nila walang pananampalataya. So ibig sabihin, hindi yung pagsunod ng mga Hudyo noon kay Moises ay doon sila naligtas. Kailangan pa rin ng pananampalataya. Sa Hebrews chapter 4, verse 1 hanggang verse 5, kung basahin po ninyo, mamaya natin basahin yan mga kaibigan, yung mga Israelita na gumanap sa mga kautusan, ngunit walang pananampalataya, hindi sila nakaabot sa kapahingaan ng Diyos at sumumpa pa ng Diyos na kailanman hindi sila makaabot doon sa tinatawag na kapahingaan ng Diyos. Hindi sila naligtas kahit sumunod sila ginawa naman nila yung mga kautusan pero hindi sila nakaabot. Bakit? Kasi ginagawa nila walang pananampalataya kaya hindi totoo itong sinasabi ni Edwin. Wag na pastor kasi iba naman yung turo niya Hindi po totoo na ang mga Israel kapag sumunod sila sa utos ay maliligtas sila. Hindi. Saan sila maligtas? Maligtas lang sila doon sa batas ng gobyerno ng Israel. Hindi sila mapapanis. Hindi sila mapaparusahan sa kamay ni Moises. O ituloy natin. Kailangan nilang sumunod sa kautusan sa pamamagitan din ni Moses. Pero pagdating po sa bagong tipan, iba na po. Sa bagong tipan, sa pamamagitan naman ni Kristo Jesus ay dumating ang kagandahang loob, biyaya po ang kaligtasan. Ang salvation po ay regalo. San sa Bible po yun? Sa Old Testament, hindi libre ang kaligtasan. Sa New Testament, libre ang kaligtasan. Kanino? Ito po yung sa panahon na natin. Sa mga taong nasa bagong tipan, basa. Sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Ito niyo, tinito mga kapatid na. Madali lang naman po maligtas mga kapatid. Ang sabi rito, pakita ko muna sa inyo ano ba ang nature ng kaligtasan sa bagong tipan. Sabi rito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Pag sinabing kagandahan ng loob ng Diyos, ibig sabihin ang kaligtasan ay hindi galing sa atin, kundi regalo lang po ng Diyos. Pag sinabing kagandahang loob, regalo. Kung titingnan natin ito sa Tagalog, sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas. Biyaya po ang kaligtasan. Ayan letra por letra, ang kaligtasan po ay pamamagitan lamang po ng biyaya. Okay? O kagandahang loob. Balik tayo dito, Kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Maliwanag dito na ang kaligtasan, it requires only one. Only one. Wala kang gagawin, but only one is to believe. To believe what?
to believe Jesus, what He's done on the cross. Napakadali lang po ng kaligtasan sa mga nakikinig po sa akin. Huwag ko kayo maniwala sa reliyon na marami pang dapat gawin. Magpa-membership, magpumasok sa iglesia, kung ano-ano po mga pinagtuturo po ng religion. That is a big, big lie. Ang totoo pong kaligtasan po ay na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? Ito po yung masakit na katotohanan na tinuro sa atin ng reliyon, na nakagisa natin mga reliyon, na meron kang dapat gawin para maligtas. At sabi nga dito, dahil lamang sa pananampalataya. At sabi dito, no, at ang kaligtasang ito'y kaloob, regalo. Pagkaloob, regalo, kapag libre, wala kang gagawin, wala kang isusukli. Ang gagawin mo lang is tatanggapin mo lamang. Recipient, pag sinabing recipient, regalo, ang gagawin mo lang is tanggapin. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ang pananampalataya ay aksyon ng pagtanggap. Tinanggap mo lang. Okay? Ang pananampalataya po ay yung response mo doon sa biyaya ng Diyos. Wala ka nang gagawin eh. Regalo nang ang kaligtasan eh. Ay kaloob ng Diyos, no? At hindi sa pamamagitan ninyong sarili. So ang kaligtasan pala ay hindi mula sa iyo. There's nothing from you para kayo maligtas. Ano yun? Ang tinuturo ng religion sa atin, laging tayo may gagawin. Ano tinuturo ng religion sa atin? Kailangan magpabautismo ka para maligtas. Kailangan pumasok ka sa iglesia, magpa-member ka, sumunod ka sa Diyos para maligtas. Those are a big, big lie. Ang kaligtasan dito ay hindi po sa pamamagitan ng iyong sarili. Hindi galing sa iyong sarili. Verse 9, hindi ito bunga ng iyong mga gawa kahit walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Pag napunta ka ng langit, iisa lang ang sasabihin ng tao, ba't ka naligtas? Ba't ka naligtas? Ang sasabihin ng tao, naligtas kasi ko dahil lamang doon kay Kristo. Dahil doon sa nakaupo sa trono. Kasi tingnan nyo, kung ang kaligtasan ay depende sa iyong mga gawa, maraming mayabang sa langit. Ngayon pag nasa langit ka, pag ang kaligtasan ay ayon sa gawa, maraming magsasabi sa langit, kaya ako naligtas kasi pumasok ako sa iglesia. Kaya ako naligtas kasi sumunod ako sa Diyos. Kaya ako naligtas kasi nag-ministry ako, nagpastor ako, nag-speaking of tongues ako. Kaya ako naligtas kasi nagsisimba ako linggo-linggo. Di ang daming mayabang sa langit. Pero hindi po doon ang kaligtasan. Napakadali lang po ng kaligtasan. Ang tanging magagawa mo lang sa kaligtasan is tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya sapagkat ito ay kagandahang loob, regalo, at hindi ito bunga ng iyong mga mabubuting gawa. May magtatanong sa akin, ibig sabihin, Pastor Edwin, mag-aabuso na ba tayo? Ibig sabihin, kung ang kaligtasan pala ay libre, mangmamanyak na ba tayo? Manggagahasa na ba tayo? Magnanakaw na ba tayo? Mangangaluwa na ba tayo sa asawa natin? Kung yan ang gusto nyo, di bahala kayo. Tingnan natin kung hindi makakalaboso kayo. Subukan nyo mga luwa. Mga kalaboso kayo. Subukan nyo magnakaw. Makukulong kayo. Subukan nyo mang-rape. Marami mga pilosopong ganyan. Wala na tayong gagawin. Wala na. Hindi. Meron. Ang sabi rito. At ang kaligtasang ito ay... Ayan. Tigil na natin. Nakakagigil itong pangangaral ng isang pastor na ito na... impyerno po ang bagsak yung mga maniniwala at sumunod sa aral na itinuturo niya, mga kaibigan. Kasi mantakin mo naman na wala ka daw dapat gagawin. Manampalataya ka lang, tanggapin mo lang si Kristo. Paano nga pagtanggap? Ba't di mo naman sabihin paano pagtanggap? Paano yung pananampalataya? Paano gawin yon? Sa bunganga? Sumampalataya ako, ganun lang ba? Sumasampalataya ako, namatay si Kristo doon sa krus sa Kalbaryo. Sumasampalataya ako, naligtas ako, ganun lang ba? Ang pagtanggap? Ba't di mo i-explain kung paano tatanggapin? Manalangin ka na, Panginoon, salamat at ako'y tatanggapin kita bilang tagapagligtas ko mula sa araw na ito. Salamat. Ganun lang ba ang pagtanggap? Mga kaibigan, mga kababayan? Paano pagtanggap? Yan ang hindi po alam ng karamihan. Kaya nga tanungin mo sa mga miyembro
kung paano nila tinanggap si Kristo, hindi nila may papaliwanag. Kahit anong klaseng relihiyon, hindi nila may papaliwanag. Kasi hindi tinuturo kung paano tanggapin. Di lalong-lalo na itong klaseng pangangaral na ito, mga kapatid. Lalong-lalo na. Paano natin tanggapin si Kristo? Mga kaibigan, heto mga kapatid, ipapakita ko sa inyo, napakaganda kung paano sagutin ng kapatid na Eli. Yung isang tanong na tungkol po sa ganitong klaseng aral na ipinapangaral ng baptist. Parang baptist kasi ito pero hindi naman yata siya baptist, kundi siya po ay full of grace. Pero nagkakabahabagi na yata yung mga full of grace kasi dati kasama ni Bishop Emmy ito, pero ngayon parang magkakaaway na yata sila. Tungkol po doon sa nangyari na rapture kasi si Edwin, mga kaibigan, ay naniniwala na noong September ay magra-rapture. Pero si Bishop Emmy hindi naniniwala. Buti pa ngayon hindi naniniwala pero itong si Pastor Edwin, paniwala siya na mag-rapture nga yata ngayon. Naniniwala. Na-booking. Ngayon hinihilot na niya yung pagka-booking niya na hindi totoo yung kanyang ipinapangaral. Kasi ang kanyang speculation, mag-rapture na dahil ibinase niya doon sa ginagawa po ng mga Hudyo na the Feast of the Trumpet. Hindi nangyari. Ngayon, hinihilot niya. Hanggang umabot na nagkahiwalay na sila kay Bishop Emmy, mga kapatid. Ewan ko lang kung nagkasundo na ulit. Kasi hinihilot na niya yung pagka tinitindigan niya na hinihilot, mga kababayan. Ngayon, pakinggan natin si kapatid Nelly. Napakaganda po kung paano niya sinagot. Ito yung tunay na pagtanggap, mga kapatid. Panoorin po ninyo. Tandaan po ninyo paano tanggapin si Kristo? Paano po ang tunay na pananampalataya? Paano ang tunay na kaligtasan? Paano po? Napakaganda po ito. Patapusin nyo itong sagot ng kapatid Nelly kasi napakaganda. Hindi ko sisingitan para mapakinggan yung mabuo, mga kapatid. Heto po. Ang tanong ko po, Brad Eli, lagi po kasing binibili ng aming pastor na ang pupuntahan, kung saan daw po kami pupuntang religion, lagi daw po namin itatanong kung saved by faith o saved by work ang aming inaatinan. Kasi nababanggit po sa Ephesians 2:8-9 na naligtas lang tayo dahil sa biyaya ng Panginoon, hindi dahil sa ating mga gawa. Pero lagi ko pong naririnig, habang dumadalo ako sa lokal, sa doktrina na rin narinig ko about sa kaligtasan, ay about sa say by work. Yun po ang gusto kong itanong, Brad Eli. Dito po ba sa dating daan, paano po yung sinasabi sa Ephesians 2:8-9? Sige po, basahin po natin, kapatid na Luz, Efeso 2:8. Patayin natin sa screen. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Alam mo, kapatid na Melina, yung talata na yan, hindi naintindihan ng mga pastor na napakinggan mo. Huwag kang magagalit, Yung salitang naligtas dyan, dapat alam mo, saan naligtas? Na ang nagligtas sa'yo doon, hindi yung gawa mo. Kaloob ng Diyos yun. Di natin magagawang maligtas tayo doon. Alin yung kinaligtasan mo? Na hindi dahil sa gawa mo, naligtas ka ron. Tataas mo lang naman 2:8 ang sinabi mo, 2:8 at 9, Tataas ko lang sa 2:1 and 5 para maintindihan mo, kapatid. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Sabi ng Biblia, binuhay niya kayo, sabi ng salita ng Diyos sa mga Kristiyano nung una,
Kailan? Nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at sa mga kasalanan. Nung tayo'y nabubuhay sa kasalanan, parang tayo'y patay nun eh. Patay tayo nun, kapatid. 5:6 ng Timoteo. Datapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Ayan, yung mga nakabuyo sa kasalanan, kalayawan, mga patay ang tinatawag yan o kinukonsider yan na mga patay. Kaya nang sabi ni Pablo, kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Tapos sa versikulo 5, bagaman tayo'y mga patay, o pakinggan mo ito kapatid, hindi ito tinuro sa iyo ng pastor mo. Bagaman tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay niya kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Ayun. Ano yung kaligtasang tinutukoy na sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng gawa, naligtas ka doon. Saan? Sa kasalanan. Yun ang first step of salvation. Mailigtas ka sa kasalanan. Tandaan mo kapatid ang first step o isang pangunahing paraan ng pagkaligtas, maligtas ka sa kasalanan. Bagaman tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Naligtas saan? Sa kasalanan. Hindi nga gawa eh. Bakit gawa? Nasa kasalanan ka nga. Paano ka makakagawa ng mabuti? Nasa kasalanan ka. Sa biyaya ng Diyos, iniligtas ka doon sa kasalanan. Yun ang unang step. Pakinggan mo sa 1 ng Mateo, versikulo 21. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Tamo, yun ang unang gagawin ni Kristo pagka nangaral na siya. Ipinaglilihi pa lang siya, sinabi na, siya'y manganganak ng isang lalaki, pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yun ang unang step ng pagliligtas. Iligtas ka muna sa kasalanan. Pag naligtas ka na kayo sa kasalanan, ano ang makasunod? Sa 6:22 ng Roma. Pakinggan mo Datapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay... Ngayong ligtas na kayo, laya na kayo sa kasalanan, naging alipin na kayo ng Diyos, meron kayong inyong bunga sa ikababanal. Pagkatapos mong maligtas sa kasalanan, dapat magbunga ka na. Ano ibubunga mo? Yung kabanalan, yung mabubuting gawa. No? Yun ang kasunod noon. Pagkatapos mong mailigtas sa kasalanan, patay ka, binuhay ka. Dahil sa kasalanan mo, patay ka, binuhay ka. Pagkatapos mong maligtas, maialis ka sa kasalanan, meron ka na ngayong, pwede ka na ngayong magbunga. Kaya ang sabi ni Kristo, yung sanga na hiwalay sa akin, hindi magbubunga sa kanyang sarili. Pero yung nakakabit na sanga sa kanya, siya ang puno ng ubas, magbubunga yon. At pagka nagbubunga, linilinis ng aking Ama upang lalo pang magbunga. Basahin natin, no? Tas 15:2 ng Juan. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Ayun. Pagka ikaw ay nagbubunga, nililinis ka pa ng Ama para lalo ka pang magbunga. Ano ngayon yung bunga? 5. Doon din sa talata na yun. 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga.
Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat Yung bunga, alin yung bungang marami? Ako ang puno ng ubas, kayo mga sanga. Ang nananatili sa akin, lilinisin ng Ama para lalong magbunga. At ako'y sa kanya, nananatili sa akin at ako'y sa kanya, siyang nagbubunga ng marami. Alin bunga? Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong, pakinggan mo kapatid, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Kung nakaugnay ka kay Kristo, di makakagawa ka. Yun ang ibubunga mo, yung gawain. Ano yung gagawin mo? Na siyang pinakabunga mo, na ikaw ay nakaugnay kay Kristo. Yung bunga sa ikababanal, yun yung mabubuting gawa. Basahin mo ang 2:10. Hindi kasi tinutuloy ng pastor na umakay sa'yo 2:9 lang ang singagawa sa'yo 2:8 hanggang 9. Hindi tinutuloy sa 10. Tutuloy mo lang, maintindihan mo Pakinggan mo ha kapatid. sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Pinuputol ng pastor mo, gago kasi. Tama. Di kailangan ng mabuting gawa. Gago ka. Gagong pastor ang nagtuturo niyan. Hindi kailangan ng mabuting gawa. Saved by grace. Saved by grace in what? In sin. Yes. But after you are saved by grace in sin, not by your works. Paano ka makaka-work? Nasa kasalanan ka nga. So you cannot be saved by your works. Okay. But God must save you from your sins, which is the first step of salvation. After you have been saved by grace from your sin, then you are expected to bear fruits. And what are those fruits? Those are the good works. Kaya kung itutuloy mo sa 2:10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Amen? Kaya kailangan ng mabuting gawa, kapatid. Gago lang yung mga pastor na yan, ang mga tarantado na yan, na inililigaw ang pagkarami-raming tao. Hindi raw kailangan ng mabuting gawa. Ano ngayon ang paniwala nila? Noong nakausap ko yung Baptist, hindi na kailangan mabuting gawa. Di anong gagawin mo, kako? Pwede kang gumawa ng masama? Ay, oo raw. Ayaw mo pala ng mabuti, gagawin mo masama. Pwede kang mangalo niya, oo raw. Basta ikaw tinanggap mo si Kristo. Kahit mangalo niya ka pa raw, pwede, maliligtas ka pa rin. Because you are saved by grace. Ibig sabihin, kahit magnakaw ka, oo raw. Sabi ng pastor dun sa Angeles, galit na galit ang loob ko kasi ang mga nakikinig na tao maliligaw kahit ano gawin mo ligtas ka na. Once saved, always saved. Ang tawag nila, OSAS. Once saved, always saved. Hindi ka na kailangan gumawa ng mabuti. Sabi ko doon sa isang miyembro, pagkatapos ng diskusyon, nilapitan ako. Kapatid, isang bagay lang tuturo ko sa iyo Tanungin mo yung pastor mo. Pastor, hindi na po kailangan ng mabuting gawa. By grace lang tayo maligtas. Ang sagot niya, oo. Kasi yun ang turo niya Tanong ko sa'yo, tanungin mo, Pastor, yun po bang ikapo mabuting gawa? Pag sumagot siya ng oo, sabi mo sa kanya, mula ngayon hindi na po ako magbibigay ng ikapo. Kasi hindi naman kailangan ng mabuting gawa mabibisto mo ka ako yung pastor mo. Kung papayag na hindi ka na magbibigay ng ikapo, mabuting gawa pala yung ikapo, hindi mo na kailangan mabuting gawa, hindi ka naman maliligtas ng mabuting gawa. Di wag ka na magbigay ng ikapo. Maginhawa pa sa'yo, may pambili ka pa ng penoy, di ba? Kaysa ibigay mo sa pastor, ipanggagarnatsa lang ng walang yang pastor. O ngayon, mahahalata mo ka ako yan. Di tinanong niya, pagkaraan ng isang buwan, nakita kami uli. Radeli, manluloko talaga yung pastor ko. Bakit? Hindi raw pwedeng hindi magbibigay ng ikapo kasi ninanakawan mo raw ang Diyos. Bawal ang magnanakaw. Bawal pala magnanakaw. Dapat mong gawin? Wag ka magnanakaw. Gagawa ka ng mabuti, hindi ka magnanakaw.
Yun lang naman ang logic nun eh. Na tayo, ginawa ng Diyos para gumawa ng mabuti. Tayo'y kanyang gawa. Nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting mga gawa na mga inihanda ng Diyos ng una. Tapos sasabihin mo ngayon eh, hindi na kailangan mabuting gawa, maliligtas ka. Mali. Kailangan mong gumawa, kapatid, para maligtas ka. Basahin natin ang, yan din. Di ba? Basahin natin ang salita ng Diyos sa 2 ng Pilipos. Basahin natin ang 12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Meron kang gagawin para maligtas, sabi ni Pablo, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Para maligtas ka, magtatrabaho ka, kapatid. Walang maliligtas na hindi nagtatrabaho. Para maligtas ka, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Para maligtas ka, gagawa ka. At yung biyaya ng Diyos, nag-uutos yun na gumawa. Hindi lang nila kilala yung biyaya. Biyaya lang, biyaya. Grace, grace. Ano yung grace? Alam mo ba yung grace, pastor? Alam mo yung grace? Eto, yung grace, nag-uutos yun tayo gumawa. 2:11. Basahin natin sa English. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Tagalogin mo, Sis Luz. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Kaligtasan yung dala-dala ng biyaya na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan. Marapat mabuhay tayong may pagpipigil, matuwid, banal. O di may gagawin ka, magbabanal ka, magpapakatwid ka, ang liko, magpakaliko pa, ang banal, magpakabanal pa. May gagawin ka. Marapat tayong mabuhay na may mabuhay na may pagpipigil, matwid, banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. May gagawin ka ayon sa biyaya. Yung mga gagong pastor, walang kasing gago, mga walang hiya, nililigawan tao, di na kailangan mabuting gawa. Saved by grace. Katangahan, ang dakot na mga gagong pastor ito. Ano pa sasabihin ko sa inyo, kung pwede ko lang kayong murahin, mga ina nyo, gagong mga pastor ito. At turo mo sa tao, hindi na kailangan gumawa ng mabuti. Ligtas na, by grace. Yung grace nga ang nagsasabi. The grace of God was manifest, bringeth salvation unto all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously. Yung makatwirang buhay, gagawin mo yung katwiran. Susunod ka sa utos. And godly in this present world. You have to do something in order for you to be saved. And those things are those good works that God had before ordained that we should walk in them. 2 Timothy chapter 3 verse 17, that the man of God may be perfect, thoroughly equipped or furnished unto all good works. Tapos sasabihin nga itong mga pastor na ito ng Baptist, ng mga Pentecostal, hindi na raw kailangan ng gawa talaga. Kung ito lang mga ito, kaharap ko, pagbababatukan ko eh. Ang luloko sa kapwa-tao ginagawa eh. Kaya yung mga pastor, dito wala nang gustong makipagdiskusyon eh. Mapapahiya sila eh.
Nakalimang diskusyon lang yata, kung 6, ayaw na makipagdiskusyon. Napapahiya Minsan nakapirma na, umaatras pa Kasi kung pag-uusapan lang yan ng harapan, liliwanag yan Kasi ang mga pastor, malalakas lang ang loob magturo ng mali pag walang nakakaintindi. Dinadaya yung mga walang malay sa Biblia. We are saved by grace, not by works. This is the gift of God. That's true. We are saved from what? We are saved from the judgment in the eternal fire? No. Yes. The first step of salvation is to be saved from sin. And it is the grace of God that saves us from sin without doing any good work, because it is a gift of God. Pagmamahal ng Diyos sa tao yon, na kahit puro masama ang ginagawa mo, kahit mali ka, sa biyaya niya, gusto kanyang iligtas, alisin ka sa iyong kasalanan, gaya ni Pablo. Si Pablo, napakasamang tao. Yan, tinatawag niya ang kanyang sarili, I am the chief. Sabi niya, I am the chief. 1:15 of the book of 1 Timothy. Basahin natin. It's a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Si Pablo pala ang chief ng lahat ng makasalanan sa mundo. I am the chief. Ang pinakamasamang tao ayon sa kanya. Pero nailigtas siya sa biyaya ng Diyos. Naawa ang Diyos sa kanya, tinawag siya. Nung matawag siya, the first step of salvation is to save him from his sin. He was forgiven. He was baptized. Baptism is the way of God to forgive your sins. The true baptism. After baptism, ang ginawa ni Pablo, naggumawa na siya ng aral ng Diyos. Sumunod na siya sa utos. Lagi na siyang sumusunod sa utos. Yun ang kanyang ginagawa daily in his life, is to follow the words and the commandments of God. Para sabihin mo, di na kailangan mabuting gawa. Napakalaking pagkaligaw yung kinakalat niyang mga pastor na yung galing sa Amerika. Kaya dito sinasabi ko lagi, kayong mga pastor sa Amerika, ang mission nyo, mission ng demonyo. Alisin ang tao sa gawang mabuti at ilibre. Bakit? Kasi biyaya naman ng Diyos ang kaligtasan. Kahit ano pa gawin mo, ligtas ka pa rin. Gago. Masamang aral yan. Hindi totoo yan. Ang nasa Biblia, mga kapatid, ang paggawa ng mabuti ay magpapasakdal sa tao para maging dapat sa Diyos. Kaya ang sabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos na Kristiyano, ngayong wala na ako, kung paano ang inyong laging pagsunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. You have to work for your own salvation with fear and trembling. Work out your own salvation with fear and trembling. Bakit? Kasi ang Diyos ang unang-unang gumagawa ng mabuti. Tayo naman, we are co-workers of God. Tayo'y mga kamanggagawa ng Diyos. May gagawin ka. 3:9 ng unang Korinto. Sa English, ang sabi, we are laborers together with God. We are laborers together with God. We must labor. Let us read in Tagalog. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Tayo'y kamanggagawa ng Diyos. Ano ang gagawin mo? Kung wala ka nang gagawin, ba't ka tatawagin kamanggagawa ng Diyos? Meron ng paggawa, galing sa Diyos yun May iba't ibang paggawa sa iglesia, sa totoong iglesia. Sa iglesia ng mga demonyo, wala ka namang gagawin dun Magpe-praise the Lord ka lang, papalakpak ka ng konti, ligtas ka na. Yun ang paniwala nila. Sa iglesia totoo, sa 12:6 ng unang Korinto, at may iba't ibang paggawa, datapwat iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. May iba't ibang paggawa sa iglesia.
kung nagtuturo sa kanyang pagtuturo, no? Ang umaaral sa kanyang pag-aral. Ang ministeryo, gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. Ang nagtuturo sa kanyang pagtuturo. May iba-ibang paggawa eh. Ang umaaral sa kanyang pag-aral. Ang namimigay, magbigay ng magandang loob. Ang nagpupuno, magsikap. Ang nagkakawang gawa ay magsaya. Ayan, bakit? Ang sabi sa 6, sapagkat yamang may kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyayang ibinigay sa atin. Kung hulay manganghula tayo, ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Kaya, may iba-ibang gawain sa iglesia, kapatid. Hindi pwedeng walang gagawin. Ano ka? Magbubulakbol. Papasok ko sa iglesia, totoo, magbubulakbol ka at maniniwala ka. Save ako by grace. Kaya sabi ng pastor, tanungin nyo kung inyong pinupunta ang iglesia ay saved by grace o saved by work. Gago. Gagong pastor yun. Inaintindihan ang sinasabi. Ang nasa Biblia, tama. Hindi niya lang naintindihan. Bakit hindi niya naintindihan? Nag-conclude pag biyaya, wala kang gagawin. Hindi ka gagawa. Naku, napakarai kong saksi. Ang Diyos ang nagsasabi, gumawa ka ng mabuti, sabi ng Diyos. Sabi ni Kristo, gumawa ka ng mabuti. Sabi ng mga apostol, gumawa ka ng mabuti. Sabi ng pastor, no, di kailangan ng gawa. Saved by grace. Gago. Ang dapat sa'yo, bareta di cabra. Yung pinakamatigas na pamalo, paluin ng mga walang yang ganyan para matuto. Bago ka magturo kasi, alamin mo muna yung Biblia. Na dapat sa mga nagpapastor, dapat alam mo ang Biblia. Kasi tinuturo rito, hindi tinuturo sa lahat ng iglesia sa ating panahon. Kaya lang, salamat naman sa Diyos at nariyang ka. Sana naiintindihan mo, kapatid. Ako talaga, masama ang loob ko sa mga pastor ngayon eh. Marami nang nailigaw, nagliligaw pa hanggang ngayon. Babasa ng isang talata, di naman naiintindihan, tapos magkukonclude. Hindi kailangan ng gawa. Ang ating gawa parang maruming basahan sa harap ng Diyos. Sabi, yun daw gawa natin, maruming basahan. Kaya hindi kailangan yun. Hindi mo naintindihan yung sinasabi ni Isaias. Sino yung gumagawa maruming basahan? Paimbabaw kasi eh. Nagpapaimbabaw, gumagawa nga, pero paimbabaw, pakitang tao. Kaya maruming basahan. Hindi malinis. Ikaw, gumagawa ka mula sa puso. Hindi maruming basahan yun. 6:8 ng Efeso. Pakinggan nyo. Yamang napag-aalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa, ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. 6. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Hindi pakitang tao. Pagkapakitang tao kasi ginagawa mong mabuti, maruming basahan yon sa paningin ng Diyos. Pero ginagawa mo mula sa puso ang kalooban ng Diyos, sino magsasabing maruming basahan yon? Iharap mo sa akin, sasampalin ko. Sasampalin ko ng salita ng Diyos. Napakawawalang yung mga tao ito. Kaya ako, nakakaramdam ako ng sama ng loob eh. Para sasabihin na, hindi na kailangan gumawa. Tayo nga kamanggagawa ng Diyos. Paano ka natawag na kamanggagawa, wala kang ayaw mong gumawa? Kaya yung mga pastor na tamad yan eh. Magbasa man ng Biblia, di nagbabasa yan eh. Kaya hindi natututo. Bakit? Kasi nga, wala lang kailangan gawin. Tanggapin lang si Jesus. Taas lang ang kamay, tsaka praise the Lord. Amen, 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 amen. Ligtas na. Ganun. Ewan ko sa inyo. Sana naunawaan mo punto ko. Hindi pa ako tapos, kapatid na Melina, no? Ito aking patikim lang ito sa'yo. Hindi ko pa nga nilalagyan ng sili eh. Maalaman mo, pag nagpatuloy ka ng pakikinig, maalaman mo. Naunawaan mo punto ko, kapatid na Melina.
Maraming salamat po, Brad Eli, na naliwanagan po ako. Kaya sana sa pagpapatuloy ko po ay marami pa akong marinig. Ngayon naman pong Ayan ang sagot, mga kaibigan. Yan ang tamang aral. Yan ang tamang pagtanggap. Yan ang tamang kaligtasan. Hindi yung katulad ni Pastor Edwin na tanggapin mo lang. Paano mo tanggapin? Ang pagtanggap po, mga kaibigan, ay pagsunod. Isa buhay. Kung, sino ba si Kristo, mga kababayan, na ating tanggapin? Sino si Kristo? Sabi kasi ni Kristo, mga kaibigan, sabi dito, basahin ko po, no? Sa Juan Kapitulo 10, sa versikulo 9, ganito po ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo. Makinig po kayo. Ako ang pintuan, sabi ni Kristo. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siyang maliligtas. At papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Kapag pumasok ka daw doon sa pintuan, maliligtas ka. Sa makatuwid, yung pintuan, kaligtasan po yon. So paano ka pumasok doon sa pintuan na kaligtasan? Ano yung pintuan? Ano yung pintuan? Sino yon? Pakinggan natin kay Apostol Pablo kung ano po yung pintuan. Sabi po dito sa Roma 1:16, mga kaibigan, ganito po ang paliwanag ni Apostol Pablo. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Bakit? Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Una sa Hudyo, gayon din sa mga Griego. Yung ebanghelyo daw na hindi ikinahihiya ni Apostol Pablo, yun daw yung kaligtasan, yun daw yung kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Sa makatuwid, kapag pumasok ka doon sa ebanghelyo o doon sa pintuan, kasi kaligtasan yun, pareho lang yun eh. Pumasok ka sa pintuan, maliligtas ka. Sumampalataya ka doon sa ebanghelyo, maliligtas ka. Sa makatuwid, yung ebanghelyo at saka yung pintuan, parehas lang. Paano mo pasukin yung kaligtasan? Sa pamamagitan ng pagsunod mo, pagsabuhay mo doon sa ebanghelyo para maligtas ka. Tapos itong si Edwin, sabi niya, hindi na daw kailangan, wala ka daw kailangan gawin. Bakit wala? Doon sa Efeso, mga kaibigan, na kanyang binabasa, batayan. Ito po kasi yung batayan ng mga Baptist at saka ni Edwin na hindi na kailangan ng gawa. Tama naman yung sinabi ni kapatid Nelly. Bakit? Tama naman, hindi mo kailangan, wala ka talagang gawa para maligtas ka. Kasi patay ka nga patay ka. Meron ka bang magagawa patay ka? Meron bang nakakagawa na patay? Wala talaga. Saan ka niligtas? Doon sa biyaya. At sa pamamagitan ng biyaya, iniligtas ka mula doon sa kasalanan, doon sa iyong pagkamatay. Doon ka, iniahon ka doon sa kamatayan mo. Spiritually. Wala kang ginagawa doon. Basta na lang iniligtas ka ng Panginoon. Tama yon. Wala, hindi sa pamamagitan ng gawa. Mga kaibigan, hindi ka naligtas sa pamamagitan ng iyong gawa kasi wala ka bang magagawa dahil ikaw ay patay. Ganun po, mga kababayan. Pero pagkatapos na matanggap mo yung biyaya ng Diyos, doon sa nakapaloob doon sa biyaya, doon ka na, nagiging anak ka na ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, doon sa kawan, huwag ka nang lalabas. Kasi kapag lalabas ka doon, makakasumpong ka ng doon, ng mga lobo paglabas mo. Kaya kailangan huwag ka nang lumabas doon sa kulungan kasi pumasok ka na nga saan ka pumasok? Doon sa pintuan. Ano yung pintuan? Kaligtasan. Ano yung kaligtasan? Ayon kay Apostol Pablo, ebanghelyo. Kaya ibig sabihin kapag tinanggap mo yung aral, isabuhay mo yun, huwag mong itabi. Ganun po. Ganun po. Hindi po, hindi na kailangan ng bautismo, hindi na kailangan sumunod sa Diyos. Ano gagawin mo?
tama lang yung kapatid Deli na tawagin tarantado at mga demonyo, yung mga ganong klaseng pangangaral mga kaibigan kapag hindi ka gagawa kasi ng mabuti sa piling o sa presensya ng Diyos, kapag hindi ka gagawa ng mabuti, ang tanong doon, hindi sasagutin ni Edwin ito mga kaibigan yung tanong ng iba ang tanong nila, kapag hindi ka ba gumawa ng mabuti, maliligtas ka pa rin? Kung sabihin maliligtas, hindi mo na sinusunod yung mga ni Kristo. Sabi kasi ni Kristo ay ibigin nyo ang iyong kaaway. Ibigin nyo ang iyong kapitbahay. Ibigin mo ang tao. Di ba mabuti yon? Di ba utos yon? Yun, hindi mo na gagawin yon. Ibig sabihin, kung hindi mo iibigin yung mga tao, nanakawan mo na. Kahit nahulog sa bangin, hindi mo ililigtas. Hindi mo na gagawin tulungan. Huwag mo nang tulungan. Okay lang, kahit hindi mo tulungan, hindi ka, ligtas ka pa rin. Parang ganun kasi pinapalabas nila At tapos sabi pa ni Edwin, iba daw yung kautusan sa Israel, iba daw sa mga hintil. Parang pinapalabas niya, mas mapalad pa tayong mga hintil. Kasi tayo, hindi na tayo kailangan sumunod sa utos, pero sa mga Hudyo, kailangan. Ganun po yung pakahulugan niya. No? At tayo mga hintil, hindi daw tayo makakaranas ng kapighatian. Sa mga Hudyo, sila lang daw ang makakaranas. Parang may favoritism. Parang ganon. Mas mahal ng Diyos ang mga hintil. Samantalang nung una, ang talagang bayan ng Diyos ay Israel. Naligtas lang tayo dahil ang mga Israel naging swail. Hindi nila tinanggap ang aral, kaya pumunta ang mga ang salita ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, inilipat sa mga bayan na nagkakabunga. Ngayon, mas mapalad pa pala tayo. Anong klaseng, alam nyo, kung ano yung ipinangaral ni Kristo doon po sa Israel, yun din ang kaligtasan na ipinangaral sa atin. Hindi totoo na iba yung kaligtasan sa Israel, iba yung kaligtasan sa Hintil. Hindi. Paano naging magkaiba? Mga kaibigan, mga kababayan, sa gawa po, nung pumunta po si Apostol Pedro doon po sa bahay ni Cornelio. Si Cornelio po mga kapatid ay Hentil, hindi po siya Hudyo. Pumunta po si Pedro. Pakinggan po ninyo, basahin ko. Pagdakangay, nagsugo ako sa iyo. At mabuti ang ginawa mo't naparito ka, sabi ni Cornelio kay Pedro. Ngayon, ngay kaming lahat ay nangaririto sa paningin ng Diyos upang dinggin ang lahat ng mga bagay na sa inyo'y ipinag-uutos ng Panginoon. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Hindi nagtatangi Pero kay Edwin, nagtatangi ang Diyos. 35. Kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa kanya at gumagawa ng katwiran ay kalugod-lugod sa kanya. Ang salita na kanyang ipinadala sa mga anak ni Israel na ipinangaral ang ebanghelyo ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo, siya'y Panginoon ng lahat. Kung ano po yung ipinangaral doon sa Israel, yun din ang dinala ni Apostol Pedro para sa mga Hintil. Hindi nagtangi ang Diyos, hindi iba. Hindi iba. Sa Acts chapter 13, mababasa pa natin yan. Pero hindi ko nabasahin. Hintayin natin kung may tututol dito, mga kapatid. Hindi po iba, pareho. Kung kailangan sila ng bautismo, kailangan din natin mabautismuhan kasi utos ng Diyos yun. Utos ng Diyos yun. Kailangan natin sundin
Kay Edwin, hindi na kailangan ng bautismo, hindi na kailangan ng pagrelihiyon, hindi na kailangan pumasok pa sa mga relihiyon. Bakit meron kang miyembro? Ha? Bakit meron po kayong grupo, meron kayong relihiyon full of grace? O bakit? Kung hindi na pala kailangan na sumapi sa mga iglesia, dapat wala ka ng miyembro, wala ka ng tinuturuan, wala ka ng pinapangaralan. Ba't meron pa? Niloloko mo lang ang... Ay nako, impyerno po ang maniwala dyan po sa paniniwala ni Edwin. Mga kababayan, yung The Bride of Christ, nako, ililigaw kayo niyan mga kapatid. Maganda lang kung magturo. Maganda kung yung kanyang pananalita, pero yung kanyang pananalita ay sa likod nun, may lobo doon. Mga kababayan, kung malalaman nyo lang, kung mag-aral lang kayo ng talagang banal na kasulatan, mapapansin po ninyo, mali po yung itinuturo niya. Hindi kailangan ng gawa. Ang dami mga kababayan. Yung binasa nga na lang ni kapatid Nelly doon po sa Filipos 2:12. Hindi mo lubusin ang iyong gawain sa Diyos. Nako, magiging swail ka at hindi kang maliligtas. Hindi ka maliligtas kapag hindi mo lubusin. Lubusin mo na. Yun ang nakalagay sa Biblia. Maliwanag naman yung paliwanag ng kapatid Nelly. Salamat na nga lang may kapatid Nelly. Sabi ko nga mga kaibigan, salamat at may kapatid Nelly na nakapansin at nagpapaliwanag ng masusing pag-aaral. Tayo po'y nakita natin ang liwanag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagpapaliwanag. Walang kasing liwanag. Kaya kung ako sa inyo mga kaibigan, manood na lamang po kayo, hindi dahil sa mga magagaling na magsalita na mali-mali naman. Manood na lamang po kayo sa mga video ng kapatid Nelly, napakaganda po. Napakarami po kayong matututunan, mga kaibigan. Yan po ang masasabi ko. So maraming salamat po, no? Yung mga laging nakantabay dito sa ating programa, salamat po sa inyo. Maganda, talakayin natin ito sa live. Itong sinabi ni Edwin, talakayin natin sa live, mga kaibigan. Maraming salamat po.